May pick up tayo dito sa ano, yun oh. Makati, Citadines 1143 papuntang ano, Calamba. Sige, tirahin natin to. Baka tirahin pa ng iba. Nakatatlong pasahero pa lang tayo. Pang-apat to. Alright. So magiging apat lang yung ano natin, rides natin ngayong umaga. So nanganganib yung ating incentive, pero di bale, okay na yan. Tanghali na rin kasi tayo nakabiyahe mga ka-PJ. Tanghali na ako nakabiyahe. Alas 6 sakto na. So pala pababa na si ma'am. Nag-chat na. So yan, good morning mga ka-PJ. Yan, nandito tayo ngayon sa Nubali, no? Nakapaghatid tayo doon sa may Canlubang, sa may ano, Silangan. Doon sa planta ng ano, ng Solane. Nahatid natin yung isang mataas na official doon. So mula doon, pagkababa natin doon sa kanya, may nag-book ulit papunta naman dito sa Landers, no? Nubali. Kaya ngayon, rolling na muna tayo. Tapos nag-sit din na rin tayo. Makasakaling may mabingwit sa ating city pa Maynila. Wala eh. Medyo allergy tayo pag darating tayo dito sa Laguna talaga eh. Minsan kasi ano eh, pag dito ka, ang lalayo ng pick up. Minsan hindi katulad talaga sa Maynila na sunod-sunod yung booking. Kaya pinipilit natin na makabalik agad doon sa ano, sa Kamaynilaan. Nandun yung booking eh. So habang hindi tayo napapasukan, ano muna tayo, magre-react tayo sa mga nagko-comment sa atin para hindi sayang ang oras. Okay, simulan natin kay babae siguro to, si Ma'am Maria Elena De Vera. Good morning ma'am. Ang kanyang comment ay siya daw po ay 55 years old at gusto niya maging operator, no? Kumuha ng ano, sasakyan pang Grab, kahit isa lang daw. Ang tinatanong niya kung kaya para ba maka-boundary ng driver at panggas. Yes na yes naman po. Dahil ako po ay driver din po at nakiki-boundary lang. Ang kaibahan ko nga lang ay boundary hulog, no? Pero mas mahirap pa nga itong pinasok ko eh. Mas kumbaga mas mabigat po ito kumpara sa nakiki-boundary lang. Kasi yung mga nakiki-boundary lang, ang sasagot sa maintenance po dyan ay si operator, no? Basta sila kung magkano lang yung boundary, yun lang talaga ang i-remate nila sa operator. Hindi katulad namin, ako na bukod sa boundary, ako na ang sasagot sa lahat ng mga maintenance na yan, gulong, chiswell, lahat, linis aircon, ano-ano pa man dyan, mga gastos ng maintenance ng sasakyan. Okay? Nakaya ko nga po. At ito nga po, medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Nakasurvive nga po tayo. Sipag lang po talaga at saka yun ang susi dyan. Para kung tatamad-tamad talaga, ay yun, hindi ka talaga makaka-boundary. Kahit saan naman po, kahit saan mo dalhin yan, yung taong tamad at takot sa pagod, ayun talaga hindi ka makaka-boundary. Kasi takot ka mapagod eh. Gusto mo lang sumilong sa mga malililim na lugar katulad ng puno ng kahoy. At mamili ng mga pasahero kung ano lang yung gusto niya sa tingin niya madali sa kanya. Di ba? Ganun. Kung ganun lagi ang ano mo, mahirap yun. Di ba? Hindi naman sa lahat ng oras ay may magandang booking. Meron talagang dumadating sa punto na kailangan mo talagang mag-sacrifice. Kasi kung di, mauubos yung oras mo kakapili ng booking. Ganon din sa mga taxi na nang dadampot ng pasahero. Kung pili ka ng pili, pagpaara ng pasahero, kuya, Marikina tayo. Ay, hindi po nakati doon. Iilik-ilik ka. Ganon. Pagkarahin na po ako. Yung mga terminology ng taxi driver na mapili mo, di ba? Ganon po yun. At 100% po makaka-boundary po yun basta magbibiyahe. Okay. At saka kung tinatanong nyo rin po kung paano kayo magsimula, mag-research lang po kayo. Then try nyo po mag-visit sa
opisina ng Grab sa Marikina, pwede po kayo doon. I-search nyo lang yung Grab Marikina, lalabas po yan sa Waze. Alright? So doon po kayo mag-inquire at kung paano po magsisimula. Okay? Ang sunod na tanong galing kay Sir Robert Binig. Sir, anong settings mo sa aircon? Hehehe. Ingat po. Usual po, hanggat maaari, lalagay ko lang po yan sa number 2, no? Pagka umaga, gabi, 1 lang. Tapos yung thermostat natin, huwag mo isagad. Mga ano lang, mga siguro, mga alas 2. Naka alas 2 lang, naka ganun. Di ba? Huwag mo isagad. Kasi malakas sa gasolina. Saka ano, dapat nakakaano yung compressor, nakakapahinga ng, dapat nag-automatic yan. Kasi pag hindi na yan nag-automatic, ayun, bibigay yan, mag-high pressure yan. Maaaring masira agad yung compressor mo. Alright? At ang sunod na tanong ay galing kay Mr. Sikrag, no? Ka-PJ, ano yung mas maganda? Automatic daw ba or manual? Para po sa akin lang naman, sa opinion ko, no? Mas okay sa akin yung automatic. Bakit? Kasi para sa akin hindi na masyadong advisable yung manual. Lalo dito sa city, no, sa Maynila. Grabe na ho talaga ang traffic. Kaya kahit bibili pa ulit ako ng sasakyan, automatic talaga bibilin ko, hindi lang ako bibili manual. Kasi halos konti lang naman din diferensya. Mas mahal lang talaga ang automatic. Pero kung sa mga maintenance, halos parehas lang din naman. Sundin mo lang yung ano, yung nasa manual, di ba? Yung pagpalit ng ETF. Kaya sa CVT, yung mga bago na ngayon, di ba? Tatagal naman yung transmission mo. Tsaka sundin mo yung mga bawal, di ba? Kagaya ng sa pagkambyo, tumatakbo pa, patala ba yung pag-atras sa abante, di ba? Magbubuelta ka. Ginagawa kasi ng iba, ginagawa sa gagaya sa manual, sa taxi. Hindi pa naka-stop yung galing sa drive, lagay kagad sa reverse. I-stop mo muna, full stop, tapos saka mo i-cambio. Hindi pa pwede yung kagaya sa taxi na tak 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 tak. Hindi pa naka-full stop, kinakambyo na kagad, maaaring masira yung gearbox mo. Magluloko na yan pag nilagay mo sa drive, ilang segundo muna bago mag-react. Di-delay na. Pero sa akin, 5 taon na ito mahigit pero wala pang problema, okay pa. Basta alaga mo naman talaga paano tatagal yan. Alright, tsaka nakakapagod na talaga yung manual. Grabe ang traffic. Pero siguro maniniwala naman ako na pag manual talaga, iba talaga yung konsumo sa gasolina. Iba pa rin yung manual kumpara sa automatic. Pero yan, hindi ko na iniintindi yun. Importante sa akin ay yung komportable ka. Hindi ka anong nakakapagod kapag automatic. Relax ka kasi, relax yung paa mo. Diba, yung kaliwa mo, nakarelax lang. Tapos palit ka lang ng ng ETF. Okay na. So yan, pinasukan din. Dikasaw, dito na sa Binyan mga ka-PJ. Canlalay, Binyan City, Laguna. 162 Malinis. Papunta, ayan Natividad Street, Barangay Santa Cruz, Manila City. Pwede na yan mga ka-PJ. Pwede na talaga yan. Magkaroon man lang ng backload, kumbaga. So tara na, pick upin na natin. Bilisan natin, baka mamaya magbago ang isip, i-cancel. Let's go! So update tayo mga ka-PJ. Ang earnings natin ngayon ay 2,243 na. Alas 10 ng umaga, no? At naka-5 bookings, no? At doon tayo nagatid sa may ayun, yung sa may Shell. Yan yung malinis sa atin, 1143. Kasama kay Grab 1494 lang pala. Kasama yung kay Grab 1494. Kaya naging 18 yan kasi may toll. Okay? So, tapos nakakuha din tayo doon malapit sa dinrap pa natin. Yan 217 naman malinis papunta dito sa Landers Nubali. Sana makakuha na tayo ngayong umaga. Makakuha tayo balik ng Maynila. Tingnan natin yung ating incentive kung anong nangyari. Ayun, nakalima lang tayo out of 11. So 6 yung bubunin natin mamayang hapon. Sige lang, sige.
Baka sakali na lang kung makakuha pa. Siguro isi-safety ko to. Hindi ako sanay dito sa Laguna. Hindi tayo sanay dito. Diyan malamang tayo ay mag-sit din ito. Ikut-ikutin tayo dito eh. Alright. So mamaya update ko kay mga ka-PJ kung makakakuha tayo dito sa Nubali. Alright, let's go. So ayan mga ka-PJ, na-touchdown na natin yung ating pasahero, yung galing sa Binyan. Ito binayaran niya 1,318 kasama yung toll na 311. So ang akin dyan 800 lang mahigit, 862 ayun. At yan, nang earnings natin naka pa lang tayo 3-1 Nandito na ako ngayon sa Mintret pala tong Natividad na ito. Akala ko yung Natividad doon sa may malapit sa SM. Natividad din kasi yun eh. So malamang diretso mo na siguro ako sa papa-check ko muna itong humihingay na naman yung blower natin dito sa taas dito. Ko muna, humihingay. Kasi dati nung natin pina-remedyohan na natin, pinagawa natin ng paraan. Eh wala, humihingay na naman ulit. Siguro papalitan ko na yan, istorbo eh. Istorbo talaga kada-kada na ng biyahe. Pero 6 na booking pa lang 3,000 na kagad. Ay nako. Maganda talaga, palit bago talaga. Mga remedyo na yan, ilang buwan lang din tatagal. Kung hindi na ako makabalik mamaya, ibig sabihin, umiral na naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Woo! Anak ng tinapa talaga. Wala hindi ko kaya yung ganyan. Magbiyahe na ganyan, may naririnig akong umiingay. Unahin ko yan, ayoko nang ganun. May mga nai-stress ako pag ganun na may naririnig ako. Alright, so siguro dito naman ako magpapaalam dahil sigurado naman talaga to. Hindi na ako makakabalik nito. Mamaya na ako ulit balik mga gabi na. Alas 12 na gabi, alauna, alas 2 kung magigising. Mamaya, alas 6 na naman na makapagsimula. Kanina nakapagsimula tayo, alas 6 lang din ng umaga. Hindi tayo nagising ng madaling araw. Wala, pagod tayo nga din Kaya hindi na ako magtatagal mga ka-PJ. Kayo naman na bahala ulit. Kilo na naman, 3,000 na naman. Pili na ng bigas yan. Makaka-boundary na rin yan. May sobra na rin ng kukunti yan. Magkano na naman yung gas Alright, so ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios sa inyong lahat. Ingat. Siguro umira na naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero